Sa gitna ng malawak na bukirin sa barangay Bagong Pag-asa, namumuhay si Tonyo, isang masipag at matiyagang binata na 20 taong gulang. Ang kanyang tirahan, isang munting bahay ay saksi sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Habang pinapastol ni Tonyo ang mga kambing sa damuhan, kinausap niya ang isa sa mga ito, na tinawag niyang Ivana. Ivana, siguraduhin mong kumain ka ng mabuti ha. Malapit na ang tag-ulan, kailangan ninyong maging malakas, sabi ni Tonyo habang hinahaplos ang likod ng kambing. Ang pag-aalaga ng kambing ay hindi lamang trabaho para kay Tonyo, ito rin ay kanyang passion. Sa kanyang pag-iisa, madalas niyang kinakausap ang mga kambing na para bang mga tunay na kaibigan. Isang hapon, habang nakaupo siya sa ilalim ng puno ng mangga, nilapitan siya ng matandang si Mang Enteng, ang may-ari ng bukid. Tonyo, bilib ako sa sipag mo anak. Hindi biro ang pag-aalaga ng ganito kadaming kambing, sabi ni Mang Enteng, habang pinagmamasdan ang kawan. Para po sa akin Mang Enteng, masaya po ako dito. Parang pamilya ko na rin po ang mga kambing na ito. Nagpapasalamat po ako sa oportunidad na ibinigay ninyo sa akin dito sa bukid. Tugon ni Tonyo, ngiti ang makikita sa kanyang mukha. Talaga namang kahanga-hanga ang dedikasyon mo. Tandaan mo Tonyo, na ang mahalaga ay ang pagmamahal mo sa ginagawa mo. Yan ang magdadala sa iyo sa tagumpay, payo ni Mang Enteng, seryoso ang tono. Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap tungkol sa mga plano para sa bukid at sa mga pagbabagong maaaring ipatupad upang mas mapabuti ang kalagayan ng mga kambing. Pinag-usapan din nila ang posibilidad ng pagdagdag ng iba pang hayop sa bukid. Habang lumulubog ang araw, umupo si Tonyo sa kanyang paboritong lugar sa bukid, tumingin sa malawak na kalangitan, at nag-isip. Sana ay magtuloy-tuloy ang magandang takbo ng buhay ko dito. Mahal ko ang mga kambing na ito, at mahalaga sa akin na mabigyan sila ng magandang buhay, pagmumuni-muni niya. Ang kanyang puso ay puno ng pag-asa at determinasyon na pagbutihin pa ang kanyang trabaho. Nang magpaalam ang araw, sinindihan ni Tonyo ang kanyang flashlight at naglakad pabalik sa kanyang munting tirahan. Bago matulog, nagdasal siya, Panginoon, salamat po sa mga biyayang ito. Bigyan ninyo po ako ng lakas na harapin ang bawat araw na may ngiti sa aking mukha at pagmamahal sa aking puso. Sa gitna ng katahimikan ng bukid, natulog si Tonyo na may ngiti sa kanyang mukha, ang puso'y mayroong pasasalamat at pagmamahal sa simpleng buhay na kanyang tinatamasa. Isang umaga, habang abala si Tonyo sa paghahanda ng pagkain para sa mga kambing, lumapit sa kanya ang bagong trabahador na si Dante, isang lalaking nasa 30 anyos, may matipuno na katawan at seryosong mukha. Hindi kailanman naging bukas si Dante kay Tonyo, at madalas ay tila may itinatagong inggit sa puso. Hoy Tonyo, kailangan mong dagdagan ang pagkain ng mga kambing, mukhang nagugutom sila sabi ni Dante. Ang tono ay may bahid ng pangungutya. Sinusunod ko naman ang tamang dami na itinakda ni Mang Enteng, Dante. Hindi ko naman sila ginugutom, sagot ni Tonyo, pilit pinapanatili maging mahinahon. Hindi pa man sila natatapos mag-usap, may ilang bagay na hindi alam ni Tonyo na nagaganap sa likuran. Si Dante, na may matinding inggit sa pagmamahal at tiwala na natatanggap ni Tonyo mula kay Mang Enteng, ay nakapag-imbento ng kasinungalingan. Isang hapon, kinausap ni Dante si Mang Enteng nang sila lang dalawa. Mang Enteng, may kailangan po akong sabihin sa inyo. Napansin ko pong palihim na kinukuha ni Tonyo ang ilan sa mga kambing para ibenta. Mahirap man pong paniwalaan, pero baka kaya po laging kulang ang bilang. Nabigla si Mang Enteng sa paratang at hindi makapaniwala. Sigurado ka ba Dante? Matagal na sa akin si Tonyo, at kilala ko siya bilang isang tapat na bata. Opo Mang Enteng, hindi ko rin po sana ito sasabihin kung hindi ko po nakita. Nais ko lang po na protektahan ang inyong ari-arian, sagot ni Dante, ang mga matay puno ng pekeng pag-aalala. Lubos na naguluhan si Mang Enteng at nagpasyang bantayan muna ang sitwasyon. Hindi niya agad kinumpronta si Tonyo dahil sa paggalang sa kanilang pinagsamahan, ngunit ang binhi ng pagdududa ay itinanim na ni Dante. Isang linggo ang lumipas, at isang gabi, habang naglalakad si Tonyo pauwi, tinawag siya ni Mang Enteng sa kanyang opisina. Tonyo, may nagsabi sa akin na ikaw daw ay nagbebenta ng ating mga kambing. Totoo ba ito? Tanong ng matanda, ang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Nanlaki ang mga mata ni Tonyo, hindi makapaniwala sa narinig. Mang Enteng, hindi po. Bakit ko po gagawin iyon?
Mahal ko po ang mga kambing na ito, at wala po akong dahilan para sirain ang tiwalang ibinigay ninyo sa akin. Nanginginig ang boses ni Tonyo habang nagsasalita. Ang puso niya ay labis na nasasaktan sa hindi inaasahang pagdududa mula sa tao na pinagkakatiwalaan at iginagalang niya. Mahirap ito para sa akin, Tonyo. Pero kailangan kong maging maingat. Sa ngayon, mas mabuti sigurong magpahinga ka muna sa trabaho, malungkot na wika ni Mang Enteng. Paglabas ni Tonyo sa opisina, ang kalangitan ay tila sumasalamin sa bigat ng kanyang nararamdaman. Ang mga bituin ay natatakpan ng maitim na ulap, at ang hangin ay tila bumubulong ng mga salita ng pagtataksil. Habang naglalakad siya pauwi, hindi niya mapigilan ang umiyak. Ang kanyang mundo, ang kanyang bukid, at ang mga kambing na itinuring niyang pamilya ay bigla na lang nawala sa kanya. Paano nangyari ito? Bakit ako pa? Tanong ni Tonyo sa kanyang sarili. Ang puso'y durog sa sakit at pangungulila. Sa mga sumunod na araw matapos ang mabigat na akusasyon, madalas mag-isa si Tonyo. Iniwan niya ang tirahan niya sa bukid at nagtungo sa isang mas liblib na lugar malapit sa ilog kung saan siya pansamantalang namalagi. Dito, pinili niyang manahimik at magmuni-muni. Isang hapon, habang nakaupo sa tabi ng ilog, pinagmasdan ni Tonyo ang agos ng tubig, malinaw at walang tigil sa pagdaloy, kahit na ang mga pampang nito'y maraming mga batong humaharang. Napabuntong hininga siya, sana'y kasing dali lang ng pag-agos ng tubig ang paglimot sa mga hinanakit. Habang pinipilit alisin sa isip ang mga problema, may lumapit na kambing mula sa kabilang pampang. Marahil ito'y nakatakas mula sa isa sa mga kalapit na bukid. Lumapit ito kay Tonyo, na parabang naghahanap ng kaibigan. O kaibigan, tila pareho tayo ng sitwasyon, nakangiting sabi ni Tonyo sa kambing, habang hinahaplos ang ulo nito. Nakita niya ang pagkakataon na makipag-usap sa kambing, na tila isang ligtas na paraan upang ilabas ang kanyang mga saloobin. Alam mo kaibigan, minsan iniisip ko kung tama pa bang magtiwala sa mga tao. Gaya mo, pinili ko na lang lumayo para hindi na muling masaktan. Habang hinihimas ang likod ng kambing, nagpatuloy si Tonyo, noong una, akala ko buo na ang landas ko. Akala ko sa bukid na yun ko na itatayo ang aking pangarap. Pero isang maling paratang, nawala ang lahat. Tumulo ang kanyang luha, ngunit pinilit niyang ngumiti sa kanyang bagong kaibigan. Hindi nagtagal, umupo siya at kinuha ang lumang gitara na dala niya mula sa kubo. Tinugtog niya ang isang malungkot na awitin na naglalarawan ng kanyang mga pinagdaanan. Sa bawat paghampas ng kanyang daliri sa mga string nito, nararamdaman niya ang bigat ng kanyang damdamin. Sa buhay kaibigan, may mga pagsubok talagang dumarating. Minsan gusto kong sumuko, pero may isang bahagi ng puso ko na nagsasabing may dahilan ang lahat ng ito. Marahil, ito'y bahagi ng mas malaking plano para sa akin, bulong ni Tonyo sa hangin. Ang kambing, na tahimik na nakikinig, ay tila sumasang-ayon sa kanya. Tumingin ito kay Tonyo na may mga matang puno ng pag-unawa. Paglubog ng araw, nagdesisyon si Tonyo na bumalik sa kanyang pansamantalang tirahan. Habang naglalakad, naghinuha siya, bukas, kailangan ko nang simulan ang bagong kabanata ng aking buhay. Hindi ako pwedeng manatili dito sa pag-iisa. Kailangan kong harapin ang mundo, kahit pa may takot sa aking dibdib. Ang pag-uusap niya sa kambing at ang tahimik na oras sa tabi ng ilog ay nagbigay sa kanya ng lakas na harapin ang kanyang mga kinatatakutan at magsimula muli. Tanga ng bagong pag-asa, handa na siyang harapin ang anumang hamon na darating sa kanyang landas. Matapos ang ilang araw ng pagmumuni-muni sa tabi ng ilog, nagpasya si Tonyo na bumalik sa kanyang tahanan sa Isabela kung saan siya lumaki. Bagaman may kirot pa rin sa kanyang puso, naghari ang pangungulila sa kanyang pamilya at sa payak na buhay na kanyang iniwan doon. Pagdating ni Tonyo sa kanilang munting bahay, sinalubong siya ng kanyang ama na si Mang Simeon, isang matandang magsasaka na may bakas na ng panahon sa kanyang mukha. Tonyo, anak, bakit biglaan ang iyong pag-uwi? Tanong ng ama habang mahigpit ang yakap sa kanyang nag-iisang anak. Pa, kailangan ko po muna ng panahon para mag-isip at makalimot sa mga nangyari. Sagot ni Tonyo, ang mga matay mayroong lungkot. Tinanggap siya ng kanyang ama ng walang pag-aalinlangan, at inanyayahang tumulong sa kanilang maliit na bukid, na puno ng mga tanim na gulay at ilang puno ng prutas. Isang hapon, habang nagpapahinga si Tonyo sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga sa kanilang bukid, naramdaman niya ang malamig at sariwang hangin na humahaplos sa kanyang balat. Ang hangin ay may dalang amoy ng lupa at mga dahon, isang paalala ng mga simpleng kasiyahan sa buhay.
Habang nakahiga sa ilalim ng puno, pinagmasdan ni Tonyo ang malawak na kalangitan na bughaw at walang bakas ng ulap. Ang mga dahon ng mangga ay gumagalaw sa bawat ihip ng hangin, lumilikha ng mahinang himig na tila musika sa kanyang mga tainga. Ang katahimikan ng paligid ay nagbigay sa kanya ng espasyo para sa mas malalim na pagninilay. Paano kaya kung dito na lang ako? Marahil, mas mabuti ang buhay dito, malayo sa mga intriga, bulong ni Tonyo sa sarili habang pinipikit ang mga mata, at sinusubukang hanapin ang kapayapaan sa kanyang puso. Nagdala rin ang mga huni ng mga ibon at pag-ugong ng hangin ng isang bagong perspektibo sa kanyang isipan. Naalala niya ang mga araw na siya at ang kanyang ama ay magkasamang nagtatanim at nag-aani, mga simpleng gawain ngunit puno ng kahulugan. Sa kanyang pagmumuni-muni, unti-unting nahanap ni Tonyo ang kanyang kapayapaan. Baka ito na ang simula ng aking bagong kabanata, saad niya sa sarili. Ang puso'y unti-unting napapalitan ng pag-asa sa halip na pighati. Sa pagtatapos ng araw, habang unti-unting lumulubog ang araw at ang mga anino ng mga puno ay humahaba sa lupa, bumangon si Tonyo mula sa kanyang pagkakahiga, may bagong sigla sa kanyang mga hakbang. Ang kanyang desisyon na manatili muna sa Isabela, at tumulong sa kanyang ama ay nagbigay sa kanya ng bagong layunin at direksyon sa buhay. Isang umaga, habang si Tonyo ay abala sa pagdidilig ng mga pananim na talong at kamatis sa kanilang maliit na bukid, narinig niya ang isang mahinang boses na tumatawag sa kanya mula sa ilalim ng mga dahon. Tulong, pakiusap, tulong, ang marahang sigaw na tila nagmumula sa isang maliit na nilalang. Dali-dali niyang nilapitan ang pinagmulan ng tinig at doon niya nakita, nakakubli sa ilalim ng isang malaking dahon ng pipino, ang isang duwende. Ang duwende ay may suot na lumang damit na yari sa mga tuyong dahon at mga himaymay ng halaman, at tila may iniinda itong sakit. Anong nangyari sa iyo? Nag-aalalang tanong ni Tonyo, habang dahan-daang inaalis ang mga dahon na nakabalot sa maliit na nilalang. Naipit ako sa pagitan ng mga bato habang naghahanap ako ng pagkain. Hindi ko na may galaw ang aking binti, mahinang sagot ng duwende, ang mukha ay bakas ang paghihirap. Walang pag-aatubiling kinuha ni Tonyo ang duwende at maingat na inilagay ito sa kanyang palad. Dahan-dahan niyang inayos ang paa ng duwende na tila naipit nga at namamaga. Huwag kang mag-alala, tutulungan kita. May kaunting kaalaman ako sa paggagamot dahil sa pag-aalaga ko sa mga hayop sa bukid. Paliwanag ni Tonyo habang dahan-daang hinahaplos ang paa ng duwende gamit ang isang dahon ng aloe vera na kanyang piniga para makuha ang katas. Salamat, mabuti kang tao, sabi ng duwende, ang matay dahan-daang nagpakita ng kaunting sigla. Ako si Tikboy, at ako'y nagpapasalamat sa iyong kabaitan. Habang inaalagaan ang duwende, nagkaroon sila ng mahabang pag-uusap. Bakit ka naghahanap ng pagkain mag-isa? Hindi ba delikado para sa isang duwende na mag-isa sa malawak na bukid? Tanong ni Tonyo habang patuloy na pinapahid ang katas ng aloe vera sa namamagang paa. Noalay ako sa aking grupo, paliwanag ni Tikboy. Madalas kaming maghanap ng pagkain bilang isang grupo, ngunit sa pagkakataong ito, nahiwalay ako nang subukan kong sundan ang isang paru-paro. Nakikinig si Tonyo habang binabalikan ni Tikboy ang kanyang mga paglalakbay at ang mga panganib na kanyang hinarap. Naramdaman ni Tonyo ang isang di maipaliwanag na koneksyon sa duwende, pareho silang naranasan ang pagiging mag-isa at ang pagharap sa mga hindi inaasahang pagsubok. Hindi ko akalain na makakatagpo ako ng isang nilalang tulad mo dito. Sa totoo lang Tikboy, ikaw ang unang duwende na nakilala ko, sabi ni Tonyo, ang mga mata ay puno ng kuryosidad at pagtataka. Ngumiti si Tikboy, at ikaw naman ang unang tao na tunay na nagmalasakit sa akin nang walang hinihinging kapalit. Karamihan ay natatakot sa amin o nais lamang kaming gamitin para sa kanilang sariling kapakinabangan. Habang lumalalim ang gabi, unti-unti nang gumaling ang paa ni Tikboy. Salamat Tonyo. Dahil sa iyong tulong, nararamdaman kong bumabalik na ang aking lakas. Bilang sukli, pagbalik ko mag-iiwan ako sa iyo ng isang regalo bilang pasasalamat, wika ni Tikboy, ang mga matay nagningning sa pasasalamat. Habang tumatagal, ang simpleng gawain ng pagtulong ay naging isang pagkakataon para sa dalawang magkaibang nilalang na magbahagi ng kanilang kwento at magbigay ng suporta sa isa't isa. Sa gitna ng kanyang kalungkutan, nakita ni Tonyo ang isang bagong kaibigan sa katauhan ni Tikboy, ang duwende na magbabago sa takbo ng kanyang buhay. Makalipas ang ilang linggo mula nang magpaalam si Tikboy, araw-araw na umaasa si Tonyo sa kanyang pangako. Isang maaliwalas na umaga, habang si Tonyo ay nagtatrabaho sa bukid,
narinig niya ang isang pamilyar na tinig na tumawag sa kanya mula sa di kalayuan. Tonyo, kaibigan. Lumingon si Tonyo at nakita niya si Tikboy, na may kasamang 4 na kambing, 3 babae at 1 lalaki. Ang mga kambing ay may kakaibang anyo, ang kanilang balahibo ay tila kumikinang sa sikat ng araw, at ang kanilang mga mata ay nagpapahiwatig ng isang mahiwagang asensya. Tikboy, bumalik ka nga. At sino ang mga kasama mo? Masayang bati ni Tonyo, ang kanyang mukha ay nagliwanag sa tuwa. Ito ang regalo ko para sa'yo, Tonyo. Tulad ng aking pangako, dinala ko ang 4 na kambing mula sa aming kaharian. Ang mga ito ay hindi pangkaraniwan. Ang 3 babaeng kambing ay maaaring magbigay ng hanggang 5 anak sa isang panganganak, at ang kanilang gatas ay mas masustansya kaysa sa karaniwang kambing. Ang lalaking kambing ay mahusay na pinuno at magiging mabuting ama para sa kanyang magiging anak, paliwanag ni Tikboy. Hindi makapaniwala si Tonyo sa kanyang naririnig at nakikita. Tikboy, hindi ako makapaniwala sa iyong kabutihan. Napakaganda ng regalo na ito. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Narito ako hindi para tumanggap ng pasasalamat, Tonyo, kundi para tuparin ang aking pangako. Ikaw ay naging mabuting kaibigan at isang tunay na tagapagligtas sa akin. Ang pagbigay ng mga kambing na ito ay simbolo ng aking walang hanggang pasasalamat, sabi ni Tikboy, ngumiti ng may pagmamalaki. Habang pinagmamasdan nila ang mga kambing na masayang naglalaro at kumakain ng sariwang damo, nagpatuloy ang kanilang pag-uusap. Tonyo, ang mga kambing na ito ay magbibigay sa iyo ng pagkakataon na magkaroon ng masaganang buhay. Gamitin mo ang kanilang regalo hindi lamang para sa iyong kapakanan kundi para sa kapakanan ng iyong kapwa, payo ni Tikboy. Nangako si Tonyo na gagamitin niya ang biyayang ito para makatulong sa iba. Tikboy, ang iyong kabutihan ay magiging inspirasyon sa akin na palaging magbigay at magmahal sa aking kapwa. Ang mga kambing na ito ay hindi lamang magpapabuti sa aking buhay, kundi pati na rin sa buhay ng mga taong nasa paligid ko. Nagpaalam si Tikboy na may ngiti, masaya sa kaalamang nagawa niya ang tama. Tonyo, hanggang sa muli nating pagkikita. Alagaan mo sila gaya ng pag-alaga mo sa akin. Naiwan si Tonyo na puno ng pag-asa at inspirasyon, handang harapin ang mga hamon na dala ng bagong kabanata sa kanyang buhay, kasama ang 4 na mahiwagang kambing na magiging susi sa kanyang masaganang hinaharap. Matapos tanggapin ang regalo mula kay Tikboy, si Tonyo ay agad na inilipat ang 4 na kambing sa isang munting bakuran malapit sa kanilang bahay. Maaga palang kinabukasan, nagsimula na siyang magtrabaho upang ihanda ang kanilang bagong tirahan. Naglagay siya ng mga bakod sa isang malawak na espasyo kung saan malaya silang makakagalaw at makakapastol. Siniguro niyang matibay ang bakod at sapat ang lilim na mapagpapahingahan ng mga kambing. Gumawa rin siya ng isang maliit na kubo na magsisilbing kanlungan nila laban sa init at ulan. Habang abala si Tonyo sa pag-aayos ng bakuran, nilapitan siya ng kanyang ama na si Mang Simeon. Mukhang masigla ka sa iyong bagong proyekto, anak, puna niya, pinagmamasdan ang sipag at dedikasyon ng anak. Opo, tay. Ito ang regalo sa akin ng isang kaibigan. Hindi lang basta kambing ito, tay. Mahiwaga sila at may kakayahang magbigay ng mas maraming anak at masustansyang gatas, paliwanag ni Tonyo, hindi maitago ang excitement sa kanyang boses. Mahiwaga ha, parang ang mga kwentong pambata. Pero nakikita ko ang iyong kasiglahan, at iyan ang mahalaga. Paano mo sila aalagaan? Tanong ni Mang Simeon, na may bahid ng pag-aalala at kuryosidad. Dadalhin ko po ang natutunan ko sa pag-aalaga ng mga kambing sa dati kong trabaho. Magiging regular ang pagpapakain sa kanila, sisiguraduhin kong malinis ang kanilang inuman, at maglalagay din ako ng mga halamang gamot dito sa bakuran para sa natural nilang kalusugan, sagot ni Tonyo habang itinuturo ang mga lugar kung saan niya itatanim ang mga halamang gamot. Magandang balak yan, anak. At mukhang magiging maganda ang kinabukasan mo dahil dito, sabi ni Mang Simeon, nakangiting pinagmamasdan ng anak. Sa mga sumunod na araw, ipinakita ni Tonyo ang kanyang walang kapantay na dedikasyon. Maaga siyang gumigising para pakainin ang mga kambing at sinisiguro niyang sapat ang kanilang nutrisyon. Inaral din niya ang iba't ibang uri ng damo at halamang makakabuti sa kanilang kalusugan. Isang hapon, habang pinapanood niya ang mga kambing na masayang naglalaro at kumakain, naramdaman niya ang isang kakaibang kasiyahan sa kanyang puso. Salamat, Tikboy, bulong ni Tonyo sa hangin. Dahil sa regalo mo, hindi lang ako nagkaroon ng bagong simula, nagkaroon din ako ng pagkakataon na mas mapabuti ang buhay ng pamilya ko.
Sa pagtatapos ng araw, nakaupo si Tonyo sa ilalim ng puno, pinagmamasdan ang tahimik na paglubog ng araw, at nagmuni-muni sa mga posibilidad na dala ng bagong kabanata sa kanyang buhay. Ang pagsikat ng buwan sa kalangitan ay simbolo ng bagong pag-asa, at mga oportunidad na naghihintay para sa kanya at sa kanyang mga mahiwagang kambing. Lumipas ang ilang buwan mula nang ibigay ni Tikboy ang 4 na mahiwagang kambing kay Tonyo. Ang 3 babaeng kambing, na ngayon ay malapit ng manganak, ay binigyan ni Tonyo ng masusing pag-aalaga, laging inaabangan ang anumang senyales ng panganganak. Isang gabi, habang tahimik ang buong bukid sa ilalim ng mabituin na langit, nagsimula ang unang panganganak. Si Tonyo, kahit na kinakabahan, ay handa na sa kanyang mga tungkulin. Dala ang kanyang munting ilawan, lumapit siya sa kulungan kung saan si Ligaya, ang unang babaeng kambing na manganganak, ay nagsisimula ng magpakita ng mga palatandaan ng labor. Maingat niyang inihanda ang lugar, nilagyan ng malambot na dayami at sinigurong komportable at ligtas si Ligaya. "Kaya mo yan, Ligaya. Ako'y nandito lamang," mahinahong sambit ni Tonyo, habang marahang hinahaplos ang likod ng kambing. Hindi nagtagal, nagsimula nang lumabas ang mga maliliit na kambing. 1, 2, 3, hanggang sa umabot sa 5. Bawat isa sa kanila ay malusog at masigla. Ang tuwa at paghanga ay hindi maipinta sa mukha ni Tonyo habang pinagmamasdan ang 5 bagong silang na kambing na unti-unting sinusubukang tumayo at maglakad. 5 himala, bulong ni Tonyo, ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng kasiyahan. Agad niyang tinawag ang kanyang ama, si Mang Simeon, para ipaalam ang magandang balita. "Tay, 5 ang anak ni Ligaya. 5 malulusog na kambing," sigaw niya sa kanyang ama, na mabilis na lumapit para makita ang mga bagong silang. "Anak, ito ay tunay na biyaya," sagot ni Mang Simeon, habang pinagmamasdan ang mga bagong silang na may ngiti sa kanyang labi. "Ipinagmamalaki kita, Tonyo. Ang iyong sipag at dedikasyon sa mga kambing na ito ay nagbunga ng maganda." Sa sumunod na mga araw, ang 2 pang babaeng kambing ay nagsilang din ng tig-5 anak. Lahat-lahat, may 15 bagong kambing na tumatakbo at naglalaro sa kanilang bakuran. Ang bawat isa ay kasing sigla ng kanilang mga kapatid, at kasing ganda ng kanilang mga ina. "Tay, tignan mo, 15 bagong pag-asa," wika ni Tonyo isang hapon, habang sila ay nakaupo sa ilalim ng puno, pinanunood ang bagong henerasyon ng mga kambing. "Oo anak, 15 bagong simula. Gamitin natin ang regalo na ito para makatulong hindi lamang sa ating pamilya kundi pati na rin sa ating kapwa," tugon ni Mang Simeon. Sa mga araw na iyon, napuno ng saya at pag-asa ang buhay ni Tonyo. Ang mga bagong silang na kambing ay hindi lamang simbolo ng kanyang tagumpay sa pag-aalaga, sila rin ay kumakatawan sa kanyang pangako kay Tikboy na gamitin ang biyayang ito para sa kabutihan ng marami. Ang kanyang dedikasyon at pagmamahal sa mga kambing ay lumago kasabay ng kanyang pangarap na magbigay ng mas magandang buhay para sa lahat. Nalalapit na ang kaarawan ni Mang Simeon, at naisip ni Tonyo na maghanda ng espesyal para sa kanyang ama. Sa dami ng kanilang alagang kambing, napagdesisyonan niyang magkatay ng isa, upang subukan ang lasa ng karne na mula sa kakaibang lahi ng kambing na regalo ni Tikboy. Maaga pa lamang ay sinimulan na ni Tonyo ang paghahanda. Pinili niya ang isang malusog na kambing, at sa tulong ng kanyang kaibigan na si Marco, na may kaalaman sa pagkakatay, ay dahan-dahan nilang inihanda ang kambing. "Halika Tonyo, siguraduhin natin na mabilis at walang sakit para sa kanya," mahinahong sabi ni Marco, habang itinuturo ang tamang proseso kay Tonyo. Matapos ang pagkatay, inihanda ni Tonyo ang karne sa iba't ibang putahe, inihaw, papaitan, kaldereta, at sinampalukan. Ang bawat luto ay kanyang pinaglaanan ng oras at pagsisikap. Nais niyang maging perpekto ang pagdiriwang para sa kaarawan ng kanyang ama. Nang dumating ang araw ng kaarawan, dumating ang mga kapitbahay at kamag-anak para makisalo sa handaan. Isa-isa nilang tinikman ang mga lutong kambing na inihanda ni Tonyo. "Tonyo anak, itong karne ng kambing, iba ang sarap. Hindi ko pa natikman ang ganitong klaseng lasa," puri ni Mang Simeon, habang puno ang kanyang plato ng iba't ibang luto ng karne. "Opo tay, napansin ko rin po iyon. Natatangi talaga ang lasa nila kumpara sa karaniwang kambing na nakagisnan natin," tugon ni Tonyo, masayang-masaya na nagustuhan ng lahat ang kanyang handa. Habang kumakain, lumapit si Aling Marta, isa sa mga bisita at may-ari ng isang lokal na kainan sa kanilang bayan. "Tonyo, itong karne ng kambing, kakaiba nga. Mas masarap at mas malasa.
Saan mo ito nakuha, Aling Marta? Parte po ito ng mga kambing na niregalo sa amin ng isang kaibigan. Paliwanag ni Tonyo, na ngayon ay iniisip na rin ang posibilidad ng pagpapalawak ng negosyo. Kung ganoon, interesado akong bumili ng karne sa iyo para sa aking kainan. Kung ganito kasarap, tiyak na magugustuhan ito ng aking mga suki, mungkahi ni Aling Marta. Seryoso ang tono. Napaisip si Tonyo sa potensyal na oportunidad. Sige po Aling Marta, pag-uusapan po namin ito ng aking ama at ipapaalam ko po sa inyo ang aming desisyon. Habang nagpapatuloy ang salo-salo, ramdam ni Tonyo ang isang bagong pag-asa para sa kanyang hinaharap. Hindi lamang niya napasaya ang kanyang ama sa kaarawan nito, ngunit maaaring nabuksan din niya ang pintuan para sa isang bagong yugto sa kanilang buhay bilang magkakambing. Sa pagtatapos ng araw, habang nililigpit ang mga natirang pagkain, hindi maalis ang ngiti sa mukha ni Tonyo. Ang simpleng handaan para sa kaarawan ng kanyang ama ay maaaring simula ng isang masaganang hinaharap para sa kanilang pamilya. Ilang araw matapos ang matagumpay na kaarawan ni Mang Simeon, habang si Tonyo ay abala sa pagpapagatas sa mga kambing, napansin niyang mabilis na nauubos ang mga lalagyan ng gatas. Naisip niyang sukatin ang dami ng gatas na nalilikha ng bawat kambing araw-araw. Laking gulat niya nang matuklasan niyang ang mga kambing mula kay Tikboy, ay nagpo-produce ng 3 beses na dami ng gatas kumpara sa karaniwang kambing na kanilang alaga. Pa, halika po, tingnan niyo ito, tawag ni Tonyo sa kanyang ama, habang hawak ang sukatang puno ng gatas. Ano yan, Tonyo? Tanong ni Mang Simeon habang lumalapit. Itong mga kambing na regalo ni Tikboy, tingnan niyo po ang dami ng kanilang gatas. Halos triple po ang dami kumpara sa dati nating mga kambing, paliwanag ni Tonyo, hindi maitago ang excitement sa kanyang boses. Grabe ang dami nga, iyan ay magandang balita Tonyo, masayang wika ni Mang Simeon. Sa gabing iyon, habang naghahapunan, nag-usap ang mag-ama tungkol sa mga potensyal na plano para sa hinaharap gamit ang dagdag na supply ng gatas. Tonyo anak, sa dami ng gatas na ito, maaari nating simulan ang pagbebenta hindi lang sa lokal na pamilihan kundi pati na rin sa mga karatig bayan. Maaari pa nating isipin ang paggawa ng keso at iba pang dairy products, suhestyon ni Mang Simeon. Magandang ideya po yan tay. Sigurado akong marami ang magkakainteres sa mga produkto natin lalo na't bihira ang ganitong klaseng gatas, sagot ni Tonyo, na ngayon ay puno ng mga ideya. Habang tumatagal ang gabi, detalyado nilang pinag-usapan kung paano nila palalaguin ang bagong aspeto ng kanilang negosyo. Naisip ni Tonyo na magpaturo sa kalapit na Agricultural College para matutunan ang pinakamahusay na paraan ng pagproseso ng gatas. Tonyo, mahalaga rin na magkaroon tayo ng maayos na storage facilities para sa gatas. Kailangan nating siguraduhin na sariwa itong mananatili hanggang sa may benta, paalala ni Mang Simeon. Tama po kayo, tay. Mag-i-inquire ako sa munisipyo kung may mga available na grants o tulong pinansyal para sa mga lokal na magsasaka tulad natin. Makakatulong iyon sa pag-upgrade ng ating pasilidad, plano ni Tonyo, determinadong isakatuparan ang kanilang mga ideya. Napuno ng pag-asa ang kanilang tahanan habang pinaplano ang kinabukasan. Ang simpleng buhay sa bukid na dati ay puno ng mga pangarap ay unti-unting nagiging realidad, sa pamamagitan ng pagsisikap at biyayang dala ng mga mahiwagang kambing. Si Tonyo, na dati-rati ay nag-aalaga lang ng mga kambing para sa karne, ngayon ay nakatingin sa isang mas malawak na posibilidad ng pagpapalago ng isang sustainable na negosyo sa dairy, na maaaring magbigay ng mas magandang kinabukasan para sa kanilang komunidad. Nang maisip ni Tonyo ang potensyal ng kanyang mga produkto pagkatapos ng kaarawan ng kanyang ama, nagpasya siyang palawakin ang kanyang negosyo sa pamamagitan ng pagbebenta ng karne at gatas ng kambing. Ang unang hakbang niya ay dalhin ang mga produkto sa isang taong nakaranas na ng kalidad nito, si Aling Marta, ang may-ari ng isang sikat na karinderya sa kanilang lugar, na labis na nagustuhan ang lasa ng karne ng kambing sa handaan. Isang umaga, bago pa man ang pagbubukas ng palengke, nagtungo si Tonyo kay Aling Marta dala ang sariwa at malinis na nakabalot na karne ng kambing. Bit-bit din niya ang mga bagong order ng gatas mula sa kanyang mga kambing, na balak niyang ipakilala sa mas malaking merkado sa palengke. Pagdating niya sa karinderya ni Aling Marta, mainit siyang sinalubong nito. Tonyo, napabalik ka. Sana'y dala mo ang magandang balita, at sana'y karne ng iyong kambing, bungad ni Aling Marta, na may pagkasabik sa kanyang tinig. Opo Aling Marta, dala ko po ang karne at gatas mula sa aming mga kambing.
Natatandaan niyo po ba ang lasa noong kaarawan ng aking tatay? Ganun pa rin po ang kalidad ng mga dala ko ngayon, masayang sagot ni Tonyo, habang inilalabas ang mga produkto. Ah, iyan ang hinihintay ko. Ang mga suki ko'y nagtatanong pa rin tungkol doon kasi nabanggit ko ito sa kanila. Sige, bibilhin ko ang ilang kilo ng karne at subukan natin kung paano tatanggapin ng mga tao ang gatas, wika ni Aling Marta. Matapos makapag-ayos ng deal kay Aling Marta, nagtungo si Tonyo sa lokal na palengke upang magtayo ng kanyang pwesto. Inihanda niya ang mga bote ng gatas at mga bahagi ng karne sa isang maayos at malinis na display, umaasang makahikayat ng maraming mamimili. Habang nag-aayos, lumapit ang isang ginang na regular sa palengke. Ito ba yung gatas at karne ng kambing na sinasabi nilang espesyal? Tanong niya, tila interesado. Opo ma'am. Subukan niyo po ang aming gatas. Doble ang dami ng sustansya nito kumpara sa karaniwan. At ang karne, siguradong malasa at malambot, masarap po sa kahit anong luto, paliwanag ni Tonyo, habang nag-aalok ng libreng tikim ng gatas. Matapos tikman ng gatas, agad nagpahayag ng kasiyahan ang ginang. Iba nga ang lasa, mas creamy at masarap. Bibili ako ng 5 bote, at sige, isama na rin ang karne. Sa buong araw, marami pang mamimili ang naakit sa kanyang produkto. Ang feedback ay positibo, at marami ang bumalik para bumili muli o magtanong tungkol sa kanyang produkto. Sa pagtatapos ng araw, naubos na ang dala niyang paninda. Habang nagliligpit ng kanyang pwesto, hindi mapigilan ni Tonyo ang ngumiti. Ang kasiyahan at pagmamalaki sa kanyang produkto, pati na rin ang mainit na pagtanggap mula sa mga tao, ay nagbigay sa kanya ng malaking pag-asa para sa kinabukasan ng kanyang negosyo. Sa pag-uwi, puno ng inspirasyon at determinasyon, sinabi ni Tonyo sa kanyang sarili, simula pa lang ito. May magandang hinaharap ang negosyong ito. Determinado siyang ipagpatuloy ang pagpapalawak ng kanyang negosyo, hindi lamang para sa kanyang sarili kundi para na rin sa kapakinabangan ng kanyang kapwa. Ang negosyo ni Tonyo ay mabilis na lumago matapos niyang simulan ang pagbebenta ng gatas at karne ng kambing. Araw-araw, mas maraming mamimili ang nakakadiskubre ang tungkol sa kanyang mga produkto at gustong subukan ang mga ito. Ang kanyang mga kambing ay patuloy na dumami, at dahil dito, napagpasyahan niyang palawakin ang kanilang kulungan upang matugunan ang kanilang pangangailangan. Isang umaga, habang abala si Tonyo sa pagpapakain ng mga kambing ng sariwang damo at malinis na tubig, napansin niyang kailangan na niyang magtayo ng mas malaking kulungan. Kailangan ko na talagang magpalawak ng kulungan para sa mga kambing, sabi ni Tonyo sa kanyang sarili habang pinagmamasdan ang malawak na pastulan na puno ng kanyang mga alaga. Habang iniisip ang plano, lumapit ang kanyang ama na si Mang Simeon. Anak, nakikita ko na malaki na ang pangangailangan ng iyong mga kambing. Tama ka, kailangan mo nang magtayo ng mas malaking kulungan, wika ni Mang Simeon, na puno ng pagmamalaki sa kanyang anak. Opo tay, masaya ako na ang mga alaga natin ay malusog at mabilis ang pagdami. Gusto ko rin po silang bigyan ng pinakamagandang kalagayan, tugon ni Tonyo. Sinimulan nilang magplano kung paano palalakihin ang kulungan. Tumawag sila ng ilang mga kaibigan at kapitbahay upang tumulong sa pagtatayo ng bagong kulungan. Marco, tulungan mo naman kami dito. Kailangan namin ng tulong, tawag ni Tonyo sa kanyang kaibigang si Marco. Siyempre Tonyo, basta't para sa iyo, handa akong tumulong, sagot ni Marco habang nagtungo sa kanilang lugar. Habang nagtutulungan sila sa pagtatayo ng kulungan, hindi maiwasang mapansin ni Marco ang kasiyahan sa mukha ni Tonyo. Tonyo, ibang klase ka talaga. Mula sa simpleng pangarap, ngayon ay malaki na ang narating mo, sabi ni Marco, puno ng paghanga. Salamat Marco. Hindi ko rin ito magagawa kung wala ang suporta ng aking pamilya at mga kaibigan tulad mo. Lahat tayo ay bahagi ng tagumpay na ito, sagot ni Tonyo habang nagtatrabaho. Matapos ang ilang araw ng pagtutulungan, natapos din nila ang bagong kulungan. Ang mga kambing ay masayang lumipat sa mas malaking espasyo, at si Tonyo ay hindi maitago ang kanyang kasiyahan at pagmamalaki sa narating. Isang gabi, nagtipon ang buong pamilya at mga kaibigan upang ipagdiwang ang tagumpay ng kanilang negosyo. Salamat sa inyong lahat. Ang tagumpay na ito ay hindi lamang para sa akin kundi para sa ating lahat, sabi ni Tonyo habang hawak ang baso ng inumin. Tonyo, ipinagmamalaki kita. Nakita ko kung paano ka nagsimula at ngayon, tingnan mo kung gaano kalaki ang narating mo, sabi ni Mang Simeon habang yakap ang kanyang anak.
Tay, ito ay dahil sa inyong suporta at gabay. Ang lahat ng ito ay para sa ating pamilya at kapwa. Nangangako akong ipagpapatuloy ang pag-unlad na ito at patuloy na tutulong sa iba, tugon ni Tonyo, puno ng pag-asa sa kanyang boses. Habang nagkakainan at nagkakasiyahan, ramdam ni Tonyo ang kasiyahan at pagmamalaki sa kanyang puso. Ang kanyang pagsusumikap at determinasyon ay nagbunga ng isang masaganang negosyo na kinikilala sa buong bayan. Ang kanyang tagumpay ay hindi lamang nagdala ng kasaganaan sa kanyang pamilya kundi pati na rin sa komunidad na tumulong sa kanya sa simula pa lamang. Sa bawat araw na lumilipas, nagpatuloy ang paglago ng negosyo ni Tonyo. Ang kanyang kwento ay naging inspirasyon sa marami, at ang kanyang dedikasyon ay nagpatuloy na magdala ng tagumpay at pag-asa sa kanilang bayan. Dahil sa mabilis na paglago ng negosyo ni Tonyo, ang balita tungkol sa masarap na karne at masustansyang gatas ng kanyang mga kambing ay kumalat sa iba't ibang lugar. Ang kanilang maliit na komunidad ay nagsimulang makilala ang pangalan ni Tonyo, at dumami ang mga order mula sa karatig bayan at lalawigan. Isang araw, habang abala si Tonyo sa pag-aalaga ng kanyang mga kambing, dumating ang isang truck mula sa isang malaking supermarket sa kalapit na bayan. Lumabas mula sa truck ang isang matangkad na lalaki na may dalang clipboard. Magandang umaga. Ako si Mr. Santos, manager ng Ralph's Supermarket sa bayan. Nabalitaan namin ang tungkol sa inyong gatas at karne ng kambing. Interesado kaming isama ito sa aming mga produkto, sabi ni Mr. Santos habang inaabot ang kanyang kamay kay Tonyo. Magandang umaga rin po, Mr. Santos. Ako po si Tonyo. Malaking karangalan po ang inyong pagbisita. Paano ko po kayo matutulungan? Tugon ni Tonyo, na hindi maitago ang kanyang excitement. Nais namin sanang mag-order ng regular na supply ng inyong gatas at karne. Nakarating sa amin ang balita tungkol sa kalidad ng inyong produkto at gusto naming magbenta ng mga ito sa aming supermarket, paliwanag ni Mr. Santos. Sige, pwede po Mr. Santos. Masaya po akong makipag-partner sa inyo. Magkano po ang kakailanganin ninyo at gaano kadalas po ang inyong order? Tanong ni Tonyo habang iniisip ang kakayahan ng kanilang produksyon. Sa simula, mag-order kami ng 200 liters ng gatas at 400 kilos ng karne bawat linggo. Kung magiging maganda ang benta, maaari nating taasan ang order, sabi ni Mr. Santos, habang itinatala ang detalye sa kanyang clipboard. Tama po, Mr. Santos. Maghahanda po kami ng sapat na supply para sa inyo. Maraming salamat po sa inyong tiwala, sagot ni Tonyo, puno ng pag-asa sa bagong oportunidad. Habang papalapit ang gabi, ipinamalita ni Tonyo ang magandang balita sa kanyang ama. Tay, ang Ralph's Supermarket sa bayan ay mag-o-order ng gatas at karne natin. Sila ang magiging malaking customer natin. Anak, napakagandang balita niyan. Lalo pang lalago ang ating negosyo, sagot ni Mang Simeon, na puno ng pagmamalaki sa kanyang anak. Oo nga po tay, pero kailangan natin siguraduhin na mataas pa rin ang kalidad ng ating mga produkto. Magtutulungan po tayo para mapanatili ang ating magandang reputasyon, sabi ni Tonyo, na puno ng determinasyon. Dahil sa bagong partnership na ito, lalong dumami ang trabaho sa kanilang bukid. Ngunit sa tulong ng kanilang pamilya at mga kaibigan, nagawa nilang mapanatili ang mataas na kalidad ng kanilang mga produkto. Dumami ang kanilang mga kambing at mas naging masaya ang kanilang komunidad dahil sa mga bagong oportunidad na dala ng kanilang negosyo. Isang araw, habang si Tonyo ay nag-aayos ng mga bote ng gatas para sa delivery, dumating si Aling Marta na may dalang regalo. Tonyo, salamat sa patuloy na supply ng gatas at karne. Ito, dala ko ang mga paboritong putaheng gawa ko mula sa iyong mga produkto bilang pasasalamat, sabi ni Aling Marta. Maraming salamat po, Aling Marta. Malaki rin po ang naitulong ninyo sa aming negosyo. Salamat po sa inyong suporta, tugon ni Tonyo, na puno ng pasasalamat. Habang nilalasap ni Tonyo ang mga masasarap na putaheng gawa ni Aling Marta tulad ng papaitan at adobo, naisip niya ang lahat ng kanilang narating. Ang maliit na negosyo na nagsimula sa simpleng pag-aalaga ng kambing ay ngayon ay kilala na sa iba't ibang lugar, at ang kanilang pamilya at komunidad ay higit pang nagkaisa sa tagumpay na kanilang natamo. Ang kanyang kwento ay naging inspirasyon sa marami, at ang kanyang determinasyon at sipag ay nagdala ng tagumpay na hindi niya inakalang makakamtan. Sa patuloy na tagumpay ng negosyo ni Tonyo, lalo pang dumami ang demand para sa kanyang karne at gatas ng kambing.
Isang araw, muling tumawag si Mr. Santos mula sa Ralph's Supermarket upang magdagdag ng mas malaking order. Tonyo, magandang umaga. Nais kong ipaalam sa iyo na ang inyong karne at gatas ay napakalakas ng benta. Gusto naming dagdagan ang order namin ng 800 kilos ng karne at 400 liters ng gatas bawat linggo. Kaya mo ba itong i-supply? Tanong ni Mr. Santos. Ang kanyang boses ay puno ng excitement. Magandang umaga rin po Mr. Santos. Maraming salamat po sa patuloy ninyong tiwala. Gagawin po namin ang lahat para matugunan ang inyong pangangailangan. Huwag po kayong mag-alala. Kaka po namin itong i-supply, sagot ni Tonyo, hindi maitago ang kanyang saya. Pagkatapos ng tawag, agad niyang pinulong ang kanyang ama, si Mang Simeon, at ang kanyang kaibigan, si Marco. Tay, Marco, mas malaki na ang order ng Ralph's Supermarket. Kailangan nating magkatay ng mas maraming kambing at mag-expand palalo, sabi ni Tonyo, puno ng determinasyon. Napakagandang balita niyan anak, pero kakailanganin natin ng mas maraming tauhan at kagamitan, wika ni Mang Simeon. Magtutulungan tayo Tonyo. Lahat tayo ay kasama sa tagumpay na ito, dagdag ni Marco, habang nakangiti. Dahil sa magandang reputasyon ng kanilang karne at gatas, kumalat ang balita sa mga kalapit na bayan at probinsya. Maraming negosyante ang lumapit kay Tonyo upang mag-order at makipag-partner sa kanyang negosyo. Ang kanyang gatas at karne ng kambing ay naging kilala sa iba't ibang lugar, at nagsimula siyang mag-supply sa kanila. Tonyo, may tawag tayo mula sa isang malaking grocery chain sa Maynila. Nais nilang mag-order ng 1,000 kilos ng karne at 1,500 liters ng gatas bawat linggo, wika ni Mang Simeon, habang inaabot ang telepono kay Tonyo. Magandang umaga po. Ako po si Tonyo. Paano po kayo matutulungan? Bati ni Tonyo sa tawag. Magandang umaga Tonyo. Kami po ay mula sa Allgoods Grocery Chain. Narinig namin ang magagandang feedback tungkol sa inyong karne at gatas. Interesado po kaming mag-order ng regular na supply. Maaari ba natin itong pag-usapan? Tanong ng representative ng Allgoods. Maraming salamat po sa inyong tiwala. Kayang-kaya po namin itong i-supply. Mag-uusap po kami ng aming team para masigurado ang lahat ng detalye, sagot ni Tonyo, na puno ng excitement. Dahil sa lumalaking demand, nagpatuloy ang pag-unlad ng negosyo ni Tonyo. Nag-hire siya ng mas maraming tauhan at nagdagdag ng mga makabagong kagamitan upang masiguro ang kalidad ng kanilang mga produkto. Ang kanilang komunidad ay nagkaroon ng mas maraming oportunidad dahil sa tagumpay ng kanilang negosyo. Isang gabi, habang nagtitipon-tipon ang pamilya at mga kaibigan sa ilalim ng maliwanag na buwan, nag-usap-usap sila tungkol sa kanilang tagumpay. Tonyo, nakikita mo ba kung gaano kalayo na ang narating mo? Dati-rati maliit lang na pangarap, ngayon ay isang malaking negosyo na, sabi ni Mang Simeon, puno ng pagmamalaki. Opo tay, lahat ng ito ay bunga ng ating sipag at pagtutulungan. At higit sa lahat, dahil sa inyong suporta at gabay, tugon ni Tonyo, na puno ng pasasalamat. Tonyo, ikaw ang inspirasyon ng lahat. Dahil sa iyo, maraming tao ang nabigyan ng pag-asa at kabuhayan, dagdag ni Marco, na may paghanga. Salamat sa inyo. Ang tagumpay na ito ay para sa ating lahat. Patuloy tayong magsikap at magtulungan upang mas marami pa tayong matulungan, sabi ni Tonyo, na puno ng pag-asa sa hinaharap. Habang nagkakainan at nagkakasiyahan, ramdam ni Tonyo ang kasiyahan at pagmamalaki sa kanyang puso. Ang kanyang pagsusumikap at determinasyon ay nagbunga ng isang masaganang negosyo na kinikilala sa buong bayan at kalapit na mga lugar. Ang kanyang kwento ay naging inspirasyon sa marami, at ang kanyang dedikasyon ay nagdala ng tagumpay na hindi niya inakalang makakamtan. Ang kanilang komunidad ay nagkaroon ng mas maraming oportunidad at nagumapaw ang mga biyaya. Lahat ng kambingan sa kanila at sa kalapit na probinsya ay kay Tonyo na kumukuha ng supply. Ang kanyang negosyo ay naging simbolo ng pag-asa at tagumpay para sa lahat ng nakakakilala sa kanya. Sa bawat araw na lumilipas, ang kanyang kwento ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa marami, at ang kanilang kinabukasan ay puno ng pag-asa at kasaganahan. Pagkatapos ng ilang taon, naging isang masagana at matagumpay na negosyante si Tonyo. Ang kanilang bahay, na dati maliit na bahay lamang, ay ngayon ay isang malaki at matibay na bahay na gawa sa bato at bakal. Ang kanilang tahanan ay puno ng kasiyahan at kaligayahan dahil sa tagumpay ng kanilang negosyo. Napalaki at napadami ni Tonyo ang kanilang mga alagang kambing.
Ang dating maliit na kulungan ay ngayon ay isang malawak at modernong pasilidad na gawa sa bakal, na may sapat na espasyo para sa kanilang dumaraming alaga. Nabili din ni Tonyo ang katabing bukid, na kanyang tinaniman ng iba't ibang uri ng pagkain ng kambing tulad ng Napier, Madre de Agua, Indigofera, Ipil-ipil, at iba pa. Ang bukid ay nagmistulang paraiso para sa kanyang mga kambing, na masigla at malusog dahil sa sapat at masustansyang pagkain. Isang hapon, habang naglalakad si Tonyo sa kanyang farm, pinagmamasdan niya ang mga kambing at mga tanim habang ini-enjoy ang sariwang hangin at mga huni ng ibon. Ramdam niya ang kapayapaan at kasiyahan sa kanyang puso. Lumapit ang kanyang ama na si Mang Simeon, na ngayon ay nagre-retiro na ngunit masayang tumutulong pa rin sa farm. Anak, napakaganda ng iyong narating. Lahat ng ito ay bunga ng iyong sipag at determinasyon, sabi ni Mang Simeon, habang nakatingin sa malawak na taniman. Opo tay, hindi ko po ito magagawa kung wala ang inyong suporta at gabay. Lahat ng ito ay para sa ating pamilya at komunidad, sagot ni Tonyo, na puno ng pasasalamat. Tonyo, hindi lang para sa pamilya natin ang naging tagumpay mo. Maraming tao sa ating barangay ang natulungan mo. Nabigyan mo sila ng trabaho at pag-asa, dagdag ni Mang Simeon. Salamat po tay. Ang pagiging bahagi ng tagumpay ng iba ay isa sa mga pinakamasarap na pakiramdam. Masaya ako na marami tayong natulungan, sabi ni Tonyo, habang pinagmamasdan ang mga manggagawa na abala sa kanilang mga gawain. Lumapit si Marco, na isa sa mga unang tumulong kay Tonyo. Tonyo, grabe ang laki ng pagbabago dito sa farm. Dati, maliit lang ito. Ngayon, parang isang malaking kumpanya na, sabi ni Marco, puno ng paghanga. Oo nga Marco, hindi ko rin inakalang aabot tayo dito. Pero dahil sa tulong ninyong lahat, nagawa natin ito, tugon ni Tonyo, habang nakangiti. Tonyo, salamat din sa iyo. Dahil sa iyo, maraming tao ang nabigyan ng pagkakataon na magkaroon ng magandang buhay. Ang iyong tagumpay ay tagumpay ng lahat, sabi ni Marco, na puno ng pasasalamat. Habang nag-uusap ang tatlo, napansin ni Tonyo ang isang batang lalaki na naglalaro malapit sa kulungan ng mga kambing. Naalala niya ang kanyang sarili noong bata pa siya, nang nangangarap lamang ng magandang kinabukasan. Tay, Marco, tingnan niyo yung batang iyon. Parang ako noon, puno ng pangarap at pag-asa, sabi ni Tonyo, habang nakatingin sa bata. Oo Tonyo, lahat tayo ay nagsimula sa pangarap. At ngayon, tingnan mo kung saan ka na nakarating. Patuloy kang maging inspirasyon sa kanila, sabi ni Mang Simeon. Tonyo, lagi mong tatandaan na ang tagumpay mo ay hindi lamang sukatan ng yaman. Ang tunay na tagumpay ay ang kakayahan mong magbigay ng pag-asa at tulong sa iba, dagdag ni Marco. Salamat tay. Salamat Marco. Ang lahat ng ito ay para sa inyo, para sa ating lahat, sabi ni Tonyo, habang yakap ang kanyang ama at kaibigan. Habang lumulubog ang araw, si Tonyo ay nakatayo sa gitna ng kanyang farm, pinagmamasdan ang kanyang mga kambing at mga tanim. Ang kanyang puso ay puno ng kasiyahan at pagmamalaki sa lahat ng kanilang narating. Ang kanyang kwento ay hindi lamang isang kwento ng tagumpay, kundi isang kwento ng pagtutulungan, pag-asa, at pagmamahal. Sa bawat paghinga ng sariwang hangin at bawat huni ng ibon, ramdam ni Tonyo ang kapayapaan at kasiyahan. Alam niyang ang lahat ng ito ay bunga ng kanyang sipag, determinasyon, at pagmamahal sa kanyang pamilya at komunidad. Ang kanilang farm ay hindi lamang isang negosyo, kundi isang tahanan ng pangarap at tagumpay.